Ang bahay na ito, ang malinaw na boses ng abogado ay umalinggaw sa silid, kasama ang lahat ng ari-arian sa loob, ay buong-buo at walang pasubaling ipinapamana kay Ginang Clara Santiago. Nagtindigan ang balahibo ko sa narinig. Nakaupo ako, kalmado, habang sa harap ko, isang babaeng nagngangalang Elena, ang aking biyenan, ang bulto ng kanyang katawan ay nanginginig. Humagulgol siya. Hindi lang basta iyak, kundi isang tunog ng purong pagkawasak, ng pagkabigla, at ng labis na galit. Nanginginig ang buong silid sa kanyang pag-iyak. Lahat ng tingin ay nasa kanya, sa babaeng inaasahang magmamana ng lahat, pero ngayon ay basag na basag ang boses, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha, at ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding kahihiyan. Ang bahay na iyon, ang pinagmula ng lahat ng aking luha at pagtitiis, ay sa akin napunta. At ito ang simula ng pag-iyak niya ng walang katapusan. Ako si Clara. Para sa marami, ang buhay ko ay tila perpekto. Ipinanganak akong may angking ganda na madalas nilang sabihing nakakaakit, mula sa mahaba at itim kong buhok, hanggang sa mga matang madalas nilang sabihang may sariling kwento. Hindi ko naman ito ipinagmamalaki, pero malaking bahagi ito ng kung paano ako nakikita ng mundo. Naging inspirasyon din ito sa aking pagnanais na maging isang makeup artist, isang propesyon na nagbibigay daan sa akin na palakasin ang kumpiyansa ng iba. Palagi kong sinisikap na maging mabuti, na maging maganda hindi lang sa panlabas kundi pati na rin sa loob. Sa kabila ng mga papuri, simple lang ang hangarin ko, isang masayang pamilya at isang tahimik na buhay. At sa tingin ko, natagpuan ko iyon nang makilala ko si Marco. Si Marco, ang asawa ko, ay isang taong maalaga, masipag at higit sa lahat, mapagmahal. Siya ang tipo ng lalaki na ipaglalaban ka, susuportahan ang iyong mga pangarap at gagawin ang lahat para sa iyo. Ang aming relasyon ay nagsimula sa simpleng pagkakaibigan na unti-unting lumago hanggang sa naging pagmamahalan. Siya ang aking kanlungan, ang aking tinitingalang matatag na pundasyon sa mundong minsan ay magulo. Ang aming kasal ay simple lang pero puno ng pagmamahalan at pangako. Nagplano kami ng isang kinabukasan na puno ng saya at mga pangarap na magkasama naming bubuuin. Sa unang taon ng aming pagpapakasal, nanirahan kami sa isang maliit na apartment sa Maynila. Masaya kami roon. Maliit man ang espasyo, sapat na iyon para sa aming dalawa. Ang bawat sulok ng aming apartment ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang pakiramdam ng pagiging magkasama ay sapat na para maging kumpleto ang aming mga araw. Sa bawat paggising ko sa umaga, ang pagtingin kay Marco sa aking tabi ang nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Madalas kaming dumalaw sa pamilya niya, lalo na sa kanyang ama, si Lolo Ben. Si Lolo Ben ay isang mabuting tao, tahimik, pero may malalim na pagmamahal sa pamilya. Madalas niya akong pinupuri sa aking pagiging masinop at sa aking kagandahan. Siya ang tipo ng biyenan na hindi nagiging pasakit. Sa tuwing dumadalaw kami, ramdam ko ang pagmamahal niya, ang pagiging bahagi ko sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga kwento tungkol sa kabataan ni Marco ay nagpapakita ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ng mag-ama. Ngunit may isang tao sa pamilya ni Marco na tila may kakaibang pagtingin sa akin, si Elena, ang ina ni Marco. Sa tuwing magkikita kami, may kakaiba akong nararamdamang lamig mula sa kanya. Hindi siya direkta, pero ang kanyang mga tingin at ang tono ng kanyang boses ay tila may laging itinatago. Palagi siyang humingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaabot sa ngiti. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, at may kakaibang pahiwatig sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko maintindihan noong una, ngunit unti-unti kong natutukoy habang tumatagal. Hindi ko ito pinapansin, sa pag-aakalang baka pagod lang siya o may iniisip. Gusto kong maging mabuting manugang kaya ipinagpatuloy ko ang pagiging masunurin at magalang. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, tila may nagkukubling anino. Ang tahimik at masaya naming buhay ay nagbago ng bigla. Si Lolo Ben, ang ama ni Marco, ay unti-unting nanghina. Ang kanyang kalusugan ay bumaba ng mabilis at kinailangan niya ng masusing pag-aalaga. Bilang tanging anak, responsibilidad ni Marco ang pag-alaga sa kanyang ama. Nagdesisyon kami na lumipat muna sa lumang bahay ng mga magulang ni Marco. Mas malaki ang bahay doon, at sa tingin namin ay mas komportable si Lolo Ben kung nandoon kami para alagaan siya araw-araw. Sumang-ayon din si Elena, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang lumang bahay ng pamilya ni Marco ay may malaking bakuran at 4 na silid.
Dalawa sa mga silid ay malalaki at ang isa ay may sariling banyo, habang ang dalawang iba pa ay mas maliit. May isa pang silid sa dulo ng pasilyo na mukhang dating bodega, punong-puno ng lumang gamit at alikabok. Pagdating pa lang namin, sinabi agad ni Elena ang arrangement ng mga kwarto. Ang kanyang boses ay may pagkabossy, walang puwang para sa pagtatanong. Marco, ikaw at si Clara, ang sabi niya, habang itinuturo ang kwartong dating bodega, ang pinakamaliit at pinakaluma sa lahat. Ang kwartong halos hindi magkasya ang isang kama, na may amoy ng nakaraang panahon. Dito muna kayo. Alam niyo naman, para mas malapit kayo kay Lolo Ben, at para mas madaling ayusin. Hindi niya binanggit na nasa kabilang dulo ng bahay ang kwarto ni Lolo Ben, at ang kwartong ito ay malayong malayo. Tiningnan ko si Marco, umaasa ng suporta, pero yumuko lang siya at sumunod. Alam niya ang totoo, na hindi ito praktikal, pero parang may pumipigil sa kanya na magsalita. Si Sofia, syempre, doon sa dating kwarto niya, patuloy ni Elena, itinuro ang isa sa malalaking kwarto. Malaki ang space niya doon, at kailangan niya ng privacy para sa kanyang trabaho. Si Sofia, ang nakababatang kapatid ni Marco, na sa totoo lang ay bihira namang magtrabaho at halos buong araw ay nakatambay lang sa bahay, ay may malaking kwarto na may sariling balkonahe at mas malaki pa sa aming apartment sa Maynila. At ako naman, dugtong niya, na para bang nagmamadali, doon sa master's bedroom. Siyempre, ako ang may bahay, kailangan ko ng mas malaking espasyo para sa aking mga gamit at pampersonal na bagay. Ang master's bedroom ay nasa tabi mismo ng kwarto ni Lolo Ben, na tila nagbibigay ng impresyon na siya lang ang may karapatang mag-alaga sa kanya. Ang lahat ng kwarto ay malinis, maaliwalas, maliban sa aming kwarto. Sa aming kwarto, kahit anong punas ko, parang laging may alikabok, amoy luma at masikip. Ang simoy ng hangin ay tila hindi makapasok. Sinubukan kong magsalita. Elena, baka naman, pero pinutol niya agad ako. Clara, huwag ka nang magreklamo. Pansamantala lang naman ito. Mahalaga ay makapag-alaga tayo ng maayos kay Lolo Ben, ito ang pinakamainam para sa inyo. Huwag kang mag-alala, may plano ako para sa inyo pagkatapos nito. Mumiti siya ng pilit at tiningnan ako ng may kakaibang kislap sa mata. Parang sinasabi niyang, huwag kang umangal kung ayaw mong magkaproblema. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Alam kong may mali, pero hindi ko pa alam kung ano ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng ito. Ang panimulang pagkagambala na ito ay isang masamang babala. Ang pangyayaring iyon sa kwarto ay simula pa lang ng mga pagsubok ko sa ilalim ng bubong ni Elena. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-iba ang lahat. Ang bawat kilos ko, bawat salita, ay tila binibigyang kahulugan niya sa ibang paraan. Nagiging target ako ng kanyang mga payo na para bang laging may nakatagong kritisismo, na halos parang pang-iinsulto. Clara, ang linis ng bahay ay hindi lang sapat sa panlabas, ang sasabihin niya habang tinititigan ang aking nilinis na sala. Ang kanyang ngiti ay nakadikit sa labi, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Kailangan pati ang loob ng mga kabinet ay malinis. Hindi mo ba nakita ang alikabok sa ibabaw ng ref? Kahit na bagong punas ko lang ang lahat at kinintab pa ang bawat sulok. O kaya, sa tuwing magluluto ako ng hapunan, na madalas namang pinupuri ni Lolo Ben, bigla siyang sasabat. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan. Clara, kulang sa alat yan. Mas masarap ang luto ni Sofia, di ba Marco? Sabay sulyap kay Marco, na madalas ay ngingiti lang at sasabihing, masarap naman, hindi niya ako ipinagtatanggol. Hindi niya rin naman ako sinasaktan ng direkta, pero ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa suntok. Ang mga sitwasyong iyon ay nagpapadama sa akin ng labis na pagkababa ng aking sarili. Para akong laging may mali, laging kulang. Pinagsusumikapan kong maging mabuting manugang, maging mapagmahal na asawa, at mapag-alagang kapamilya, pero tila hindi sapat. Ang pinakamasakit ay ang paraan niya ng paghahambing sa akin kay Sofia, ang kapatid ni Marco. Palagi niyang sinasabi na si Sofia ay mas masipag, mas matalino, at mas kaaya-aya kaysa sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Sofia. Alam kong may inggit sa mata ni Sofia sa tuwing nakikita niya ako, pero hindi ko akalain na gagamitin iyon ni Elena laban sa akin. Clara, sana matuto ka kay Sofia, ang sasabihin niya, tignan mo siya, kahit walang asawa, masinop sa buhay, may sariling pera. Gayong alam kong si Sofia ay umaasa lang din sa mga magulang niya,
at madalas ay ginagastos lang ang pera niya sa mga luho. Naging masakit ang bawat araw. Ang dating masayang si Clara ay unti-unting nanghina. Ang aking kumpiyansa ay bumaba at naging mas tahimik ako. Tila ba may mabigat na bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagitan niya sa akin at kay Lolo Ben. Si Lolo Ben ang tanging nakakaintindi sa akin sa bahay na iyon. Siya ang nagbibigay sa akin ng payo ng pagmamahal. Madalas niya akong kausapin tungkol sa pamilya, tungkol sa kanyang mga alaala. Pero unti-unting pinaghihiwalay kami ni Elena. Kung dati ay malaya akong makapunta sa kwarto ni Lolo Ben, ngayon ay kailangan ko munang magpaalam kay Elena. Palagi niyang sinasabi na si Lolo Ben ay kailangan ng pahinga o kaya ay ayaw niyang guluhin. Clara, huwag mo munang kausapin si Papa, ang sasabihin niya na para bang may sikreto kaming itinatago. Kailangan niya ng tulog. At saka, ako na ang bahala sa kanya. Mas alam ko ang pangangailangan niya. Tila ba kinukontrol niya ang bawat galaw ni Lolo Ben at ang aking paglapit sa kanya. Napansin ko rin na unti-unting lumulungkot si Lolo Ben, hindi na siya masyadong nagsasalita. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin nang may lungkot sa kanyang mga mata, na para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Nagsimula akong maghinala, may mas malalim pa ba siyang dahilan bukod sa simpleng pagkaayaw sa akin? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa isip ko araw-araw. Ang pagdududa ko kay Elena ay hindi nagtagal ay naging isang matinding pagkabahala. Ang mga maliliit na pang-aasar niya ay lumalala, nagiging mas malinaw ang kanyang masamang hangarin. Simula sa mga maliliit na bagay, ninanormalize na niya ang pagkuha ng aking personal na gamit ng walang paalam, mga lotion, shampoo, kahit makeup na hindi naman niya ginagamit. Kung may mawawala ako, siya ang unang-unang tatanungin ko, at palagi siyang magkukunwaring wala siyang alam. Nako, Clara, baka nalimutan mo lang kung saan mo inilagay, ang magalang niyang sagot, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon, halos manlamig. Mas masahol pa rito, napansin kong madalas siyang nakikinig sa aking mga tawag sa telepono. Isang araw, habang may kausap ako sa telepono, narinig ko ang mahinang tunog mula sa likod ng pinto. Huminga ako ng malalim at nilakasan ang boses ko. Bigla kong narinig ang mabilis na yabag papalayo. Hindi nagtagal, narinig ko siyang nag-uusap sa telepono sa kapitbahay, at naririnig ko ang pangalan ko. Naging usap-usapan daw na tamad ako, na hindi ko raw inaalagaan ng maayos si Lolo Ben, at nawala raw akong silbi. Nagulantang ako. Hindi lang pala sa loob ng bahay niya ako sinisiraan, pati na rin sa labas. Ibinaba ko ang telepono at mabilis akong lumabas ng kwarto. Nakita ko si Elena na agad na nagkunwaring naglilinis, pero ang kanyang mukha ay namumula at halatang halata na narinig niya ang paglabas ko. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagmamanipula niya kay Lolo Ben. Kung dati ay tahimik lang ang matanda, ngayon ay mas lumala ang kanyang kalungkutan. Palagi niyang sinasabi na hindi siya pinapansin, na parang hindi na siya mahalaga. Nalaman ko na iniiwan ni Elena si Lolo Ben sa kwarto mag-isa ng matagal na oras, at hindi niya binibigay ng tama ang mga gamot nito. Minsan, kung maihihingin si Lolo Ben na pagkain o inumin, pinapabayaan lang niya ito o kaya naman ay nagpapalusot na wala na o ubos na. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumiliit. Naging dahilan ito para maging malnutrisyon si Lolo Ben. Ang kanyang balat ay lumulubog at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nakita ko si Elena na palihim na pumupunta sa kwarto ni Lolo Ben. Nagtago ako sa dilim at pinanood siya. Nakita kong kinuha niya ang maliit na kahon na laging hawak ni Lolo Ben, kung saan nakatago ang mga mahalagang dokumento at alaala ng pamilya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa, isang nakakatakot na tunog sa dilim. Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginagawa, pero nagtanim na ako ng matinding pagdududa, may mas malalim pa siyang balak. Ang huling patak na nagpaapaw sa aking pasensya ay nang tangkain ni Elena na manipulahin ang aming pinansyal. Nagsimula akong mapansin na may nawawalang pera sa aking wallet, maliit na halaga lang sa simula, 500, 1,000, pero unti-unting lumaki. Nang tinanong ko si Marco, nagkibit balikat lang siya. Baka nagastos ko lang, Clara, sabi niya. Pero alam kong hindi. Nang lumaon, napansin kong nagiging kulang ang pera sa aming pinagsamang account ni Marco, pero ayaw niyang sabihin sa akin kung bakit. Nang tinanong ko siya, nagalit siya, wala kang pakialam.
Pinagkakatiwalaan ko si Mama sa pera at wala kang karapatan na questionin siya. Nagulat ako. Hindi ko akalain na ganito na pala kalalim ang pagmamanipula ni Elena. Lumalabas na may masamang hangarin siya sa aming lahat. Isang araw, habang inaayos ko ang mga gamit sa kwarto namin, ang amoy-amag na kwarto na ibinigay nila sa akin, may nakita akong sobre sa ilalim ng kama ni Marco. Naging maingat ako na basahin ito. Ito ay isang paalala mula sa bangko tungkol sa isang malaking withdrawal mula sa aming joint account na ginawa ni Elena gamit ang isang pekeng pirma. Nanginig ang aking kamay. Ito na ang huling patak. Alam kong kailangan ko ng kumilos. Hindi na ito simpleng pag-aasar, ito ay isang malalim na panloloko at panlilinlang na mailigal na implikasyon. Kailangan kong protektahan si Lolo Ben, si Marco at higit sa lahat, ang aking sarili. Hindi na ako papayag na ganyan ang mangyari. Ang pagkatuklas ko sa pekeng pirma sa bank withdrawal slip ay nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa personal na pagpapahirap, kundi sa isang malaking kaso ng panloloko. Kinailangan kong kumilos ng mabilis, pero nang may pag-iingat. Ayokong magbigay ng anumang babala kay Elena. Alam kong kailangan kong maging matalino at mapagmatsyag. Ang bawat kilos ko ay dapat may layunin. Una, kinailangan kong kausapin si Marco. Pero alam kong mahirap. Mahal niya ang ina niya, at kahit na alam niya ang mga maliit na pag-aasar ni Elena, hindi niya lubos na naiintindihan ang lalim ng panloloko nito. Sinubukan kong ipaliwanag ang nakita ko, ipinakita ko ang dokumento, pero naging depensibo siya. Clara, baka nagkakamali ka lang. Hindi gagawin ni Mama yan. Sigurado akong may paliwanag dyan. Ang kawalan niya ng tiwala sa akin ay nakakasakit, ngunit mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon na alamin ang totoo at patunayan ang aking sarili. Kailangan kong humanap ng paraan para makakuha ng konkretong ebidensya. Kung walang ebidensya, magiging salita laban sa salita, at alam kong may mas malakas na impluwensya si Elena sa pamilya. Nagsimula akong maging mas maingat sa aking mga kilos. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ang lahat, palihim akong naghahanap ng mga dokumento sa bahay. Sinisiyasat ko ang mga lumang kabinet, ang mga kahon sa bodega, ang mismong kwarto na ibinigay nila sa akin. Ironya nga naman. Sino ang mag-aakala na ang aking piitan ang magiging susi sa paglaya? Sa loob ng ilang linggo, wala akong makita. Nakakadismaya. Ang pag-asa ko ay unti-unting lumiliit. Pero hindi ako sumuko. Alam kong may kinalaman ang lahat ng ito sa kayamanan ng pamilya, at lalo na sa bahay na iyon, ang bahay na pinagmulan ng lahat ng pagsubok ko. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kwarto ni Lolo Ben, nang palihim, syempre, dahil ayaw akong pasukin ni Elena doon, napansin ko ang isang kakaibang bahagi sa likod ng kanyang lumang aparador. Isang bahagi na tila hindi pantay sa iba. May maliit na pintuan, halos hindi halata. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang bakal na safe. Maliit lang ito at kinapitan na ng kalawang, pero sapat na para itago ang mahalagang bagay. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisikap kong buksan ito. Walang susi. Ang aking puso ay bumubulusok sa kaba. Hindi ko pwedeng tawagin si Marco dahil alam kong sasabihin lang niya kay Elena. Kaya nagdesisyon akong humingi ng tulong sa isang taong pinagkakatiwalaan ko, si Atty. Ramirez. Siya ay isang matagal ng kaibigan ng aming pamilya at alam kong matulungin siya at mapagkakatiwalaan. Pinuntahan ko siya ng palihim at ipinaliwanag ang lahat ng aking hinala, pati na ang nakita kong pekeng pirma. Sa una, nagulat siya, pero nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Sumang-ayon siyang tulungan ako. Bumalik kami sa bahay ng gabi ring iyon, nag-iingat na huwag maingay. Ang bawat yapak namin ay tila nagdudulot ng ingay sa katahimikan ng gabi. Dala ni Atty. Ramirez ang kanyang mga gamit. Matagal bago niya nabuksan ang safe. Ang pag-asa at kaba ay naghahalo sa aking dibdib. Ang bawat segundong lumipas ay tila isang oras. Nang bumukas ang safe, nahanap namin ang isang tumpok ng mga lumang dokumento, mga liham, at isang testamento. Hindi lang basta testamento, kundi ang orihinal na testamento ni Lolo Ben, na may selyo at pirma ng korte. Habang binabasa ni Atty. Ramirez ang testamento, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig kundi sa pagkabigla. Nakasaad doon na ang bahay ay ipinapamana kay Marco. Ngunit ang sunod na talata ang nagpatigil sa aking hininga.
Kung sakaling mauna sa akin ang aking anak na si Marco, ang bahay na ito ay buong-buong ipapamana sa aking manugang na si Clara. Si Elena ay maaaring manatili dito bilang bisita lamang, hanggat gusto niya, ngunit hindi siya magiging may-ari o tagapagmana ng anumang ari-arian sa loob ng bahay na ito. Mahalaga na pangalagaan ni Clara ang bahay na ito at ang mga alaala ng aming pamilya dahil siya ang nakita kong may tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa aming tahanan. Doon ako napaiyak. Hindi lang dahil sa lupa at bahay, kundi dahil sa pagmamahal at tiwala na ipinakita ni Lolo Ben sa akin. Siya pala ang laging nasa likod ko, ang nagtitiwala sa akin ng higit kaninuman. Napagtanto ko na ang lahat ng ginawa ni Elena, ang pagbibigay sa akin ng pinakamaliit na kwarto, ang pagmamanipula, ang paninira, ang paghihiwalay sa akin kay Lolo Ben, ay dahil alam niya ang nilalaman ng testamentong ito. Gusto niyang ako ang umalis, hindi siya. Gusto niyang mawala ako sa buhay ni Lolo Ben para hindi ko matuklasan ang kanyang masamang balak at ang tunay na kalooban ng matanda. At alam niya na mas marami akong panahon na makausap at makasama si Lolo Ben, kaya pinipigilan niya ako. Nagpasalamat ako sa Diyos na nakita ko ang totoong testamento. Ngayon, handa na akong ipaglaban ang katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay naging matindi. Alam kong kailangan kong maghintay para sa tamang pagkakataon. Naging mas maingat ako sa aking mga kilos, nagkukunwaring wala akong alam. Patuloy akong nagtiis sa mga pang-aasar ni Elena, sa mga masasakit na salita, at sa kanyang mga pagmamanipula. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa, na para bang sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Ang bawat ngiti niya ay puno ng pagmamataas, at tila ba wala siyang kamalay-malay sa pagdating ng kanyang kapalaran. Ang kanyang pagmamataas ang magpapabagsak sa kanya. Ilang linggo matapos kong matuklasan ang testamento, pumanaw si Lolo Ben. Ito ay isang masakit na sandali para sa aming lahat, lalo na kay Marco. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng kalungkutan, ngunit sa akin, nagdulot din ito ng determinasyon na ipaglaban ang kanyang huling kagustuhan. Alam kong hindi niya gugustuhing magkaroon ng gulo ang aming pamilya, ngunit alam ko rin na hindi niya gugustuhing manalo ang kasamaan at ang kasinungalingan. Ang araw ng pagbabasa ng testamento ay itinakda. Nagtipon ang buong pamilya ni Marco sa sala ng bahay, ang mismong sala kung saan madalas akong kinukutya ni Elena. Si Attorney Ramirez ay nandoon din, kalmado ang mukha, habang hawak ang mga dokumento. Si Elena, nakaupo sa tabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay hindi maikubli. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na para bang naghahanda sa isang koronasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Si Sofia, sa kabilang banda, ay maihalong inip at pagkamausisa sa kanyang mukha. Nagsimulang magsalita si Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito po tayo upang basahin ang huling testamento ni Ginoong Benedicto Ben Santiago. Nagsimula siyang basahin ang mga formal na bahagi, at ang mga mukha ng mga kamag-anak ay unti-unting napuno ng pagkabagot hanggang sa dumating na ang pinakaasam-asam na bahagi. At para sa ari-arian, ang bahay na ito sa Malitbog, Northern Mindanao, kasama ang lahat ng nakapaloob dito. Dito na nagsimulang magtaas ng kilay si Elena. Lumapad ang ngisi niya. Lumapit pa siya kay Marco, tila may ibinubulong, at umiling-iling ng may pagmamay-ari. Alam niya na ito na ang bahaging magdedeklara sa kanya bilang tagapagmana. Ay buong-buo at walang pasubaling ipinapamana kay Marco Santiago. Ang ngiti ni Elena ay naging isang malawak na ngisi. Pinisil niya ang kamay ni Marco. Nagbulungan ang mga kamag-anak at tila ba bumaba ang tensyon sa silid. Akala nila tapos na. Akala nila nakuha na ni Elena ang kanyang gusto. Pero hindi pa. At kung sakaling si Marco Santiago ay mauna sa kanya, ang boses ni Atty. Ramirez ay bumagal, nagdagdag ng dramatikong paus na tila mailihim na itinatago. Ang lahat ng ari-arian, kasama ang bahay na ito, ay buong-buong ipapamana sa kanyang asawa, na si Ginang Clara Santiago. Nagulantang ang silid. Naging piping dilat ang lahat. Ang ngisi ni Elena ay nawala, napalitan ng gulat, isang gulat na hindi niya maitago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila ba namumutla siya. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng pagkalito at pagkabigla. Naririnig ko ang kanilang mga bulong, si Clara. Bakit si Clara? Hindi. Sigaw ni Elena.
Tumayo siya bigla, ang kanyang upuan ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya kayang pigilan. Imposible yan. Sa akin ipinangako ni Ben ang bahay na ito. Mayroon akong kopya ng testamento. Peke yan. Ginawa niya lang yan para pahirapan ako. Ngumiti si Attorney Ramirez, isang maliit na ngiti ng panalo. Ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag. Mayroon po kaming orihinal na testamento na may perma at selyo ng korte na natuklasan sa personal na safe ni A. Benedicto. Ito po ang huling testamento na kanyang pinirmahan bago siya pumanaw at naglalaman ng mga detalyeng nagpapakita ng tunay niyang kalooban. Maaari po itong i-authenticate ng korte. Ipinakita niya ang dokumento at ang pagkabigla ni Elena ay lalong lumala. Si Elena, sa labis na galit at pagkabigla ay nawala ng kontrol. Humagulgol siya, isang ingay na sumisira sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay namumula na at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Kasalanan mo ito, Clara. Ikaw ang nagpabago sa isip ni Ben. Mang-aagaw ka. Lumapit siya sa akin, ang kanyang kamay ay nakataas, handang manakit. Ngunit mabilis na humarang si Marco. Ma, tumigil ka na, sabi ni Marco at sa wakas ay nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Narito ang testamento. Hindi mo pwedeng ipagkaila ang katotohanan. Nakita ko ang dokumento. Ang kanyang boses ay matatag at sa wakas ay pinili niya ang tama. Ang mga kamag-anak na nooy naguguluhan ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Kaya pala ganyan ang trato niya kay Clara, sabi ng isa. Dahil pala sa pera. Ang walang puso. Dagdag ng isa pa habang umuiling-iling. Ang reputasyon ni Elena, na matagal niyang pinoprotektahan, ay gumuho sa isang iglap sa harap ng lahat ng taong minsan niyang sinisiraan. Ang kanyang mga pagmamanipula, ang kanyang panloloko, ang lahat ay nabunyag. Si Elena ay bumagsak sa sahig, humahagulgol, habang ang mga mata ko ay nananatiling kalmado, may konting luha sa gilid. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya at katarungan. Naramdaman ko ang katarungan na matagal kong ipinanalangin. Ang bahay na ito, na dating simbolo ng aking paghihirap, ay naging simbolo ng pagmamahal at tiwala ni Lolo Ben sa akin. Ang labanan ay natapos na. Ang mga sumunod na araw ay naging tahimik. Hindi na umimik si Elena. Ang kanyang paghagulgol ay unti-unting napalitan ng katahimikan at pagtanggap, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Walang pagpipilian si Elena kundi sumunod sa testamento. Si Sofia, ang kapatid ni Marco, ay nanatili sa bahay sa loob ng ilang araw, tahimik at parang nawawala sa sarili. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, takot na baka mawala rin ang kanyang komportable na pamumuhay at mga pribilehiyo. Sa huli, umalis si Elena. Walang imik siyang umalis, dala ang kanyang mga gamit, isang maleta at isang maliit na bag. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagkapahiya. Ang bahay na minsan niyang inangkin ay hindi na kanya. Ang kanyang pag-alis ay nagbigay ng kapayapaan sa bahay at sa akin. Hindi ko na kailangang magtiis sa kanyang mga paninira at pagmamanipula. Tila ba may mabigat na bigat ang inalis sa aking balikat. Si Marco, ang asawa ko, ay humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Clara, sabi niya, habang nakaluhod sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako sa pagmamahal ko kay Mama. Hindi ko nakita ang tunay niyang ugali. Hindi ko napansin ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag. Pinatawad ko siya dahil alam kong hindi niya sinasadya. Pero alam kong kailangan naming ayusin ang aming relasyon at kailangan niyang matuto na ipagtanggol ako sa mga susunod na pagkakataon. Ang pagsubok na ito ay nagpatatag sa aming pagmamahalan at nagpakita sa akin ang tunay na pagmamahal ni Marco sa kabila ng lahat. Ang bahay, na minsan ay puno ng tensyon at lungkot, ay unti-unting nabalik sa dati nitong sigla. Ang maliit na kwarto, na minsan ay naging simbolo ng aking paghihirap, ay naging isang puwang para sa pagbabago at paglago. Ginawa namin itong isang opisina, kung saan ako nagtatrabaho sa aking makeup artistry. Naglagay kami ng mga sariwang bulaklak sa bawat sulok, at pinalitan ang mga lumang kurtina ng mga bago at mas maliwanag. Ang bawat sulok ng bahay ay ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagmamana ng bahay.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan, sa paglaban para sa sarili, at sa pagtuklas ng totoong pagmamahal at pagpapahalaga. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahal, tiwala at respeto. Si Lolo Ben, kahit wala na, ay nag-iwan ng isang aral na hindi ko malilimutan, na ang pagmamahal ay nagpapatuloy at ang katarungan ay mananaig sa huli. Ngayon, sa tuwing papasok ako sa bahay na ito, hindi ko na nakikita ang mga alaala ng paghihirap. Nakikita ko ang pagmamahal ni Lolo Ben, ang aking katatagan, at ang bagong simula na naghihintay sa akin. Ang bahay na ito ay naging simbolo ng aking pagbangon at ng pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. At alam kong, sa bawat sulok nito, may isang bahagi ng pag-asa na magpapatuloy. Ito ang aming bagong tahanan, puno ng bagong pag-asa at walang hanggang pag-ibig.